Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Martes sa 9 na linggo ng karaniwang panahon. At ang ating pong Ebanghelyo ay magandang paalala sa atin ng ating responsibilidad sa simbahan at sa bayan o sa ating pamahalaan. Kaya yung tanong ng mga Pariseo, nararapat bang magbayad ng buwis sa Cesar? Ibig sabihin, sa gobyerno, ang mga Hudyo ay hindi sang-ayon sa pagbabayad ng buwis. Kaya sabi naman dito, nagkontsaba ang kampo ni Herodes at ng mga Pariseo para mahanapan ng ikasisira itong si Jesus. Pero yun nga po, maganda na ang sagot ni Jesus ay paalala din para sa ating lahat na tayo ay merong layunin at responsibilidad. At yung atin pong sinasabi nga ni Kristo, kung kaninong mukha ang nakaukit, doon ibigay. Kaya magbayad ng buwis dahil yun ang nararapat. Dahil ang isang nilalang ay nasasakupan ng isang bansa na mayroon siya dapat responsibilidad na gawin ito. Ngayon, sa sitwasyon natin, marami ang natutukso o napapaisip na wag na lang magbayad ng buwis. Total, nanakawin din lang naman, kukarakutin din lang naman. Marami din sa atin, pwede bang wag na lang magbayad ng kuryente? Kasi ang daming sinisingil sa kuryente. Ang haba-haba na ng mga added na dapat bayaran. Pero kailangan pa rin natin magbayad. Kasi yun ay responsibilidad natin. Ano ang kailangan natin? Magkaroon ng talagang taong magkakaroon ng pakialam, pagpapahalaga sa bawat nasasakupan.
Kasi sa atin po, no, kung sa buwis pa lang, buhay na ang bansa natin. Kung sa buwis pa lang. Kung sa pagbabayad ng buwis, kung hindi ito ninanakaw ng mga magnanakaw natin, mga nasa gobyerno, malamang sa malamang maayos sana ang lahat ng services. Yung healthcare, kahapon nakita natin yung kaguluhan sa may eskwelahan, sa may batasan, pero yung sistema, no? Kung gagamitin lang talaga ang pera o ang pondong nakukuha sa bawat buwis ng bawat mamamayan, maayos maayos. Kaya sabi po, di ba, sa isang pag-aaral, utang tayo ng utang sa ibang bansa, kaya bata pa lang, may utang na 600,000 pesos. Bawat isa. Ilan ang Pilipino? Nasa 1 billion. Ilan ba tayo? Nasa ganun na karami. Para kung i-divide ang 11 trillion o 17 trillion na utang, bawat Pilipino ay kailangan magbayad ng 600,000. Bata pa lang yan. Wala pang ang alam yung isa. Pero may utang na. Diba? Parang minamana na natin yung utang. Pero muli, no? Nakakapanghina man, sabihin na natin, o pwedeng maging illegal na lang, magkunwari na lang tayo, mag-jumper na lang tayo, huwag na tayong magbayad ng buwis, kasi nanakawin din lang naman nila. Madaling isipin ang ganon, no? Pero kung tayo ay patuloy na makikinig kay Kristo, at dapat makinig tayo kay Kristo, responsibilidad pa rin naman natin ito. At mayroon tayong pananagutan. Kung gusto lang din naman natin matigil ang pagnanakaw sa gobyerno, pumili tayo ng mga matitino din. Kasi sila din lang naman. Simula pa noon, sila na yung nagnanakaw. Hanggang ngayon, sila pa rin ang nagnanakaw. Pero tayo pa rin naman ang nagluluklok sa kanila. So, meron tayong pananagutan sa simbahan, meron din tayong pananagutan sa gobyerno. Ano man ang nangyayari sa gobyerno, responsibilidad pa rin natin at tungkulin pa rin natin tumulong sa ating pamahalaan. At ipagdasal natin na sana isang araw pumili talaga tayo ng naaayon sa kabutihang asal na itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Amen.